Binulabog ng magnitude 4.5 na lindol ang La Union kaninang hapon at naramdaman ng pagyanig hanggang Baguio City at Pangasinan. Ating saksihan. Animoy niyugyog ang CCTV camera sa labas ng bahay ni Yus Cooper Heidenrich sa Baguio City dahil sa lakas ng lindol pasado alas 2:30 kaninang hapon. Napatakbo at napasigaw sa takot ang mga tao sa isang establishmento dahil sa pagyanig. Nagsilabasan din mula sa paaralan ng mga estudyante tulad sa Mabini Elementary School. Nasaktuhang uwian ng mga mag-aaral na magkalindol. Kunin po natin yung bata pero makipalit sa po sa adults. Para alam po namin kung sino na po yung mga natulo at hindi. Naka-helmet naman ang karamihan sa mga estudyanteng lumabas sa Dominican Hill. Takot na itong mga bata. Buti na lang at ang mga teachers natin, i-apply nila yung earthquake drill nila. Marami ring mga estudyante at manggagawa ang pansamantalang nanatili sa open spaces, gaya ng Session Road at Burnham Park, kasunod ng pagyanig. Pati mga empleyado ng City Hall, lumikas muna mula sa kanilang gusali. Kanselado ang klase ng ilang paaralan sa Baguio at Benguet. Ramdam din ang pagyanig sa Pangasinan gaya sa Urdaneta City. Pati na sa mga bayan ng Mangaldan at Bayambang kung saan nagkansela rin ang klase at trabaho sa gobyerno kaninang alas 3 ng hapon. Malakas din ang pagyanig sa La Union kaya napatakbo palabas ng kanilang klase ang mga estudyante sa Santa Teresa National High School sa bayan ng Tubao. Ilan sa kanila nahilo pa umano dahil sa nerbiyos. Naitala ang epicenter ng lindol sa layong nasa 1 kilometro lang sa hilagang kanluran ng Pugo, La Union. Ayon sa FIVOX, tectonic ang sanhi ng lindol. Ang lindol ay nanggaling sa fault or sa trench. So, yun yung tectonic earthquakes natin. Nasa lupa po ito, ang Philippine fault po ang gumalaw and most likely yung San Manuel fault. Ito yung segment ng Philippine fault chain gumalaw. Wala pang naiuulat na pinsala o aftershock. Ako, si Mark Salazar, ang inyong saksi. Nakahanda ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa posibleng paghagupit ng bagyong Inday at habagat. Ay sa Pag-asa, simula po bukas hanggang weekend, mararanasan ang enhanced habagat. Saksi, si Rafi Tima. Maagang ibinabat itinali ng mga billboard operators sa mga naglalakyang billboard sa kahabaan ng EDSA kabilang ang mga nasa Guadalupe. Bagamat hindi na super typhoon ang bagyong Inday, malakas daw ang hanging dala ng habagat na hinahatak ng bagyo. Ayon sa Pag-asa, bukas hanggang weekend mararanasan dito sa Metro Manila ang enhanced habagat. As early as ngayong gabi, pwede na po ma-experience yung mga mahina hanggang sa katamtamang mga pagbuhos ng ulan dahil sa enhanced habagat. Pero yung peak po niya or yung kasagsagan talaga by weekend, Saturday and Sunday, nakikita natin malakas na mga pagbuhos ng ulan. Dahil dito, pinaghahanda ng Pag-asa sa posibleng mga pagbaha ang mga residente sa mabababang lugar. Ang ating estimate, 50 to 100 millimeters in just 24 hours. So, ang implication niyan, pwede siya mag-cause ng mga localized flooding. Sa ngayon, patuloy daw ang pagbabantay ng palasyo sa sitwasyon. Activated naman na ang mga iba't ibang ahensya tulad ng Department of Public Works and Highways para sa patuloy na paglilinis sa mga major waterways, ang Department of Health para sa pangangailangang medikal, at ang Department of Information and Communications Technology para masiguro na may linya ng komunikasyon sa mga maapektuhang lugar. Ang Department of Social Welfare and Development nagpreposisyon na raw ng 4.7 million family food packs sa mahigit 1,000 warehouse sa buong bansa. Kami sumusuporta lang kami sa disaster response. Tandaan natin ang paradigm ng disaster response. LGU first ang responder and then pumapasok ang national government to augment yung kakapasidad at kakayanan ng mga local government units natin. Pakiusap naman ng Metro Manila Development Authority sa mga mall owners. So ang ililibre po nila ay yung kunyari nagsira sila ng 10 ng gabi hanggang 6 ng umaga. Iyon po libre. Pero yung starting 6 ng umaga siguro or may bayad na po. Ako si Rafi Tima, ang inyo saksi. Inaasahan po magdadala ng malalakas na bugso ng hangin at ulan sa ilang bahagi ng bansa ang bagyong Inday. Signal number 2 sa Batanes, sa silangang bahagi ng Babuyan Islands at sa dulong hilagang silangang bahagi ng mainland Cagayan. Signal number 1 sa natitirang bahagi ng Cagayan kasama ang natitirang bahagi ng Babuyan Islands, Isabela, hilagang silangang bahagi ng Quirino, Apayao, hilagang bahagi ng Abra,
at Kalinga. Pati na sa silangang bahagi ng Mountain Province, silangang bahagi ng Ifugao, Ilocos Norte, hilagang bahagi ng Aurora at sa hilaga at gitnang bahagi ng Catanduanes. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ang sentro ng bagyo, 770 kilometers silangan ng Calayan, Cagayan. Sa forecast track ng Pag-asa, inaasahang pinakamalapit ang bagyo sa extreme northern Luzon, bukas po ng gabi hanggang Sabado ng umaga. At inaasahang mananatili itong typhoon hanggang makalabas ng Philippine Area of Responsibility. Patuloy po nitong hinahatak at pinalalakas ang habagat na inaasahang magdadala pa rin ng ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa, kabilang na po ang Metro Manila. At patuloy po ang paghahanda sa posibleng epekto ng Bagyong Inday, kabilang na ang mga barangay na madaling bahain sa Metro Manila. Isang lalaki naman ang naitalang nasawi sa Mindanao sa gitna po ng matinding pagbaha sa maraming lugar doon. Ating saksihan. Nagmistulang dagat na ang kalsadang ito sa Talayan, Maguindanao del Sur dahil sa halos magdamag na pag-ulan. Lampas tao ang inabot ng pagbaha sa barangay Tambunan 1. Ang mga pinilit na makatawid sa mataas na tubig, nakasuot na ng life vest. Sa parehong barangay, stranded sa bahang ilang graduating students kasama ang kanilang mga magulang. Nirescue sila ng mga sundalo at dinala sa paaralan para makadalo sa graduation ceremony. Abot tuhod naman ang baha sa ilang lugar sa Maguindanao del Norte. Maraming motorista ang stranded. Gumamit na ng lubid ang mga tauhan ng PDRRMO Maguindanao para ilikas ang mga naipit sa rumaragasang baha. Mahigit 400 pamilya sa buong probinsya ang inilikas. Rumagasari ng baha sa barangay Baluan sa Palimbang, Sultan Kudarat. Ayon sa mga residente, bukod sa malakas na ulan, nagpabahari ng pag-apaw ng katabing sapa. Sa bayan ng Kalamansig, nalubog sa tubig pati ilang paaralan. Pilit nang isinasalba ng mga guro ang mga gamit sa loob ng mga silid. Sa Pigkawayan, Cotabato, tumirik ang ilang sasakyang nagtangkang tawirin ng binahang kalsada. Pinasok din ng tubig ang mga bahay. Bumigay naman ang kahoy na extension ng tulay na ito sa Maytum, Sarangani. Ayon sa uploader ng video, dati nang may sira ang tulay pero lalo pang napinsala ng mga pag-ulan kahapon. Malawak din ang naranasang pagbaha sa Malaybalay City, Bukidnon. Abot tuhod ang baha sa ilang lugar. Isang residente ng barangay Managok ang naitalang nasawi. Naano din siya sir kay yang gipugos nga kwaon ang iyang gituboy nga mananap nga baka wala na in town wala na niya makaya ang current sa tubig. Ayon sa Pag-asa, habagat na pinalalakas ng Bagyong Inday ang nagpaulan sa ilang bahagi ng Mindanao. Suspendido ang paglalayag ng mga sasakyang pandagat sa ilang bahagi ng Davao Region, kabilang ang mga cargo vessel at maliliit na bangka. Pinaiiwas din munang lumayag ang maliliit na sasakyang pangdagat sa Iloilo. Naghahanda na rin ang iba pang lugar sa bansa sa posibleng epekto ng bagyo, kabilang ang Barangay Rojas District sa Quezon City, kung saan itong Martes lang ay mabilis na tumaas ang baha dahil sa thunderstorms. Sa Batanes, nanguha ng sako-sakong buhangin ng mga residente para ilagay sa bubong ng kanilang mga bahay. Pabigat ang mga ito para hindi matangay ang mga bubong sakaling pumagupit ang malalakas na ulan at hangin. Nagsagawa na rin ng preemptive evacuation sa bayan ng Itbayat. Namataan na ang mga malalakas na alon sa dagat na sakop ng probinsya. Ganyan din ang sitwasyon sa Dilasag, Aurora. Inililipat na ng mga mangingisda ang kanilang mga bangka sa matataas na lugar. Naghahanda na rin para sa posibleng epekto ng bagyo ang iba't ibang lugar sa Ilocos Norte. Sa Agdangan, Quezon, nasagip ang 3 mangingisda matapos masira ang kanilang bangka sa gitna ng masamang panahon sa Tayabas Bay. Ako si Von Aquino, ang inyong saksi. Nagdulot pa na ashfall ang pagputok ng Bulkang Kanlaon na umabot hindi lang sa Negros Island kundi hanggang Cebu. Saksi, si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Nagsigawan at nagtakbuhan ang ilang estudyante palabas ng kanilang mga silid-aralan sa Bacolod City. Binulaga kasi sila ng makapal at maitim na usok na galing sa Bulkang Kanlaon. Namataan din ito ng iba pang taga Negros Island gaya sa Canlaon City. Ayon kay Yus Cooper Rayan,
Nakarinig din sila ng malakas na ugong at pagyanig ng lupa. Nasaksihan din ng mga taga-lakas sila ng Negros Occidental ang pagputok ng bulkan. Laganay kami, galantaw dahil kami, kasulang gamo na oh. Siling namon, ay, mag-iba kita, wala man tagyapon makadtuan. Nabatian mo din lupok, kusog kulbaan rin eh. Pero hindi na mo makita kay gaano mo. Galom. Ayon sa PHIVOX, nagtagal ng 3 minuto ang moderately explosive eruption sa Canlaon na naitala kaninang 7:33 ng umaga. Lumikha yan ng hanggang 3 kilometrong plume o singaw at naglabas din ng pyroclastic density currents o uson. Ang pagputok ng Canlaon nagdulot ng ashfall na bumalot sa mga gulay sa Uptown Public Market. Umabot din ang ashfall hanggang Cebu. May mga reports of ashfall kita nga nabaton sa Canlaon City hasta sa Cebu Province. Kita magsuksok sa aton nga mga face mask tungod kay ang ash no kung aton ni mahaklo health hazard din siya. Dahil dito, kaya nagkansela ng klase sa ilang paaralan at suspendido rin ang ilang flight. Nananatili sa Alert Level 2 ang Bulkang Canlaon. Kaya paalala ng PHIVOX, bawal pumasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone. Ako sa Eileen Pedreso, ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Naihay na po sa Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Attorney Zuleika Lopez ang sabina para padaluhin siya sa impeachment trial sa susunod na linggo. Nagpunta po kanina sa Senado si Lopez at sinabing maghanda sa bagyong Inday. Hindi naman yan pinalapas ng House Prosecution Panel. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Dumating kanina sa Senado ang Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Attorney Zuleika Lopez. Nakipagpulong siya sa Senate Secretary na nagsisilbing clerk ng impeachment court. Paglabas ni Lopez matapos ang 1 oras, hindi siya direktang sumagot sa mga tanong ng media. Pero nagbigay siya ng maikling pahayag. Good morning, everyone. Good morning. Prepare for Typhoon Inday. Hindi na niya idinetalye kung aling bagyo ang tinutukoy niya. Sagot dito ng prosecution. Oh, maganda rin sila kasi usually pag bagyo wala sila. Kaya baka maganda rin po sila. Nakahanda naman po kami lahat. Mag-ready lang tayo. Para sa bagyo ha, hindi dun sa impeachment kasi nakahanda naman po yung prosecutors. Matagal na nakahanda. Sa impeachment trial kahapon, pinalabas ng depensa ang bahagi ng online press conference ni Vice President Sara Duterte noong November 2024 kung saan makikitang umiiyak si Lopez habang nakadetene noon sa kamera. My life is being threatened. Natakot ako. I feared for my life. Paliwanag nila, ito ang nagbigay konteksto sa mga sinambit ng pangalawang Pangulo. Isa si Lopez sa 3 testigo na ipinatatawag ng prosecution sa pagpapatuloy na impeachment trial sa susunod na linggo. Ayon kay impeachment court spokesperson attorney Reggie Tonggol, na iserve na ang sabina kay Lopez. Makikita rito ang mga katagang fail not na nangangahulugan daw na mahigpit ang utos na dumalo ito sa pagdinig. Pag pinasabina ka, wala kang karapatan tumanggi except for certain exceptions, no? Pag hindi ka sumunod doon, mako-contempt of court ka. Will you be attending, ma'am? The trial next week po, ma'am. Good morning, everyone. Sabi ni Senate Secretary at Clerk of the Impeachment Court, Attorney Renato Bantug, ang pulong kay Lopez ay tungkol sa ilang bagay na inaayos para sa defense team ng Vice Presidente. Purely administrative. Napag-usapan rin daw ang security arrangement sakaling bumisita uli si Duterte sa Senado gaya ng ginawa niya nitong Martes nang makipag-meeting sa kanyang mga abogado. Sabi ko, we're always ready to coordinate, no? In fact, I had the Sergeant at Arms with me in the meeting. I had also the head of our protocol. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi.